Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We'll be arriving at our destination shortly. Para sa'yo, bakit nangingibang bansa ang mga Pilipino? Siguro sa sobrang hirap ng buhay. Sa mataas na expectation nila sa sarili nila tsaka sa mga goals nila sa life. Gusto nila ng karagdagang kita, malaking kita pa kasi na nangingibang bansa. Maliit lang ang sahod dito sa Pilipinas. Yung income rate dito sa Pilipinas masyadong mababa. Gusto hanap ng pera. Mababa yung sahod dito sa Pilipinas. Kaya po nag-ibang bansa ang mga Pilipino para po sa ikakabuti ng kanilang anak, para sa kinabukasan ng kanilang anak, hindi para maghanap ng apam. May mga grupo ng mga taong napipilitan na lumisan at magtrabaho sa ibang bansa. Iniwan ang kanilang mga pamilya at bayan upang tuparin ang mga pangarap. Sa kanilang mga kwento, hindi lang sila ang nagbuhay kundi ang mga pangarap sa buhay at para sa kanilang mga minamahal na naiwan sa Pilipinas. Tuklasin at unawain natin ang mga pangangailangan, hamon at hinaing na tutulak sa mga Pilipino na hanapin ang pag-asa at tagumpay sa ibang bansa. Ang kanilang mga kwento ay hindi lang tungkol sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa pag-asa at pagbabago sa bayan na kanilang iniwanan. Ito ang kwento ng mga bayaning handang mapalayo, magpakahirap, magtiis, magsakripisyo at magpagsapalaran sa ruleta ng kapalaran para sa ikagaganda ng kanilang kinabukasan. You have arrived at your destination. Your destination is Tomyoko, Gunma, Japan. Enjoy your stay. Hi po ma'am, good afternoon. I am Angelica May S. Balasanas and I will be your questioner for today po. Oh, thank you, Angelica. na, long time no see. It's been a while. My name is Ronaline Lozano. Actually, Ronaline de la Cruz Lozano. I'm 35 years old and I'm from the Philippines. But right now, I'm residing in Japan. Gaano katagal na po kayo na nagtatrabaho as a teacher sa Japan? Dumating ako dito ng December 4, 2020. So it's been 3 years and 6 months now. So, what's your current job po? LT, Assistant Language Teacher. You decided to work Bakit ko abroad? naisipan? Kasi una, syempre honestly speaking ba, syempre, for my financial growth, alam mo yun, yung financial growth talaga, stability. Kasi if we talk about professional growth, I can also have that in public school. Sa Lawang Bato, I could also have that I could also experience that professional growth. Pero, in terms of salary, alam nyo yun, saka yun yung finances, mas malaki yung makukuha ko talaga dito, which is actually it's 5 times higher than my salary in the Philippines, in a public school in the Philippines. So, don't get me wrong maganda ang public school syempre. Tenure, maganda siya. Yung sa stability ng trabaho mo sa tenure. Okay din yung benefits. Okay din naman yung sahod. Kaso lang, I'm a very ambitious person. So, medyo mataas ang aking ambisyon talaga. So, for me, yung in-earn ko doon, which is enough naman, hindi siya enough para doon sa ambition ko. So, pinush kong mag-ibang bansa talaga. Yun. Can you share po some memorable experiences niyo po sa Japan? Siguro nung nasama ako sa may na-feature ako sa newspaper ng Gunma Prefecture. So, malaki siyang newspaper.
Kasi yung buong lahat ng cities ng Gunma Prefecture, nakita yon, nabasa yon, yung newspaper na yon. So, na-feature ako doon kasi meron kaming ginawang speech event, Japanese speech event. So, nag-deliver kami ng speech namin in Japanese kasi member kasi ako ng parang part ako ng organization na International Foreign Association dito sa lugar namin. So, nagko-conduct sila ng mga iba't ibang events, ganyan. Tapos isa na nga yung Japanese speech event na yun. Tapos, ang naging topic ko kasi noon, tungkol sa mga matatanda, na parang sabi ko kasi doon, hindi ako masyadong makaramdam ng homesickness kasi yung mga matatanda dito masyadong genki is lively, masyadong lively, approachable, friendly, ganyan. So every time pag naglalakad kami, ako may kakausap kasi sa totoo lang maraming matatanda sa Japan, lalo na sa lugar namin may town nga dito puro matatanda na lang nakatira ganun kadami ang matatanda sa Japan. So marami sa kanila lonely sila kasi yung mga anak nila nagwo-work, ganyan. Yung iba naman tumandang walang pamilya. As in, binata, dalaga, ganyan. So, wala silang makausap. So, pag may nakikita silang tao, kahit foreigner pa yan, kung sino ka man, tagang, kukwento, ganyan. Gusto magiging friends mo sila, napakadalda nila, napakahirap nilang iwan, pero mababait sila. Tapos, ang saya. Tapos, mga sweet pa yan, bibigyan ka na, kunwari, kung farmer sila, pag nakita ka nila at naging friend ka nila, bibigyan ka ng libreng rice, libreng oranges, libreng vegetables, yung mga ganun. So, yun yung parang point ng aking speech. Tapos nagulat ako, nasa newspaper na siya. Tapos na-realize ko, siguro kaya pinili nila yung speech ko out of dun sa madaming deliver ng speech. Kasi, tukol siya sa matatanda, which is issue siya, hindi naman sa issue. Parang ito yung current state nila na puro matatanda yung naninirahan dito sa lugar namin. So siguro na ng writer na yun na parang appreciation para sa mga matatanda dito sa lugar namin. So yun, so nakaka-touch lang kasi wow, na newspaper, parang ganoon. Newspaper talaga. Ayun, sa friends naman, outside naman doon sa society na yun, sa friends lang ba namin. Siguro yung experience ko sa Kusatsu, ang pinaka kasi yan parang sikat na hot spring sa Japan, yung Kusatsu. Sa mga sikat na hot spring, happy. Yun lang. Sa tingin niyo po, ano po yung mga culture na nami-miss niyo po na nasa Pilipinas na wala po sa Japan? Siguro yung mga celebrations like Teacher's Day kasi hindi sila nag-celebrate ng Teacher's Day. Walang Teacher's Day. Walang mga yung kunwari yung celebrate it together, yung mga ganon, may mga celebration sila pero walang mga hindi sila extravagant, yon, hindi sila extravagant sa celebration, which is nakakamiss din, like yung may magpe-perform, whatever, yung mga ganon, nakakamiss yun, di ba, napaka-festive ba. So, what can you say po sa mga Filipino na gusto po mag-try mag-OFW? In general, no, lahat ng mga gusto mag-OFW, una, kailangan talagang desidido kang mag-ibang bansa kasi kung hindi, baka umuwi ka lang agad. Hindi naman mabilis, hindi naman madali mag-resign kasi may mga company na pababayarin ka talaga kasi nasa kontrata yon pag hindi mo tinapos yung contract. So kung mag-ibang bansa ka, make sure mo decided ka. Buo ang loob mong mag-iibang bansa ka. Pangalawa, kailangan mo ng mahabang pasensya, pakikisama, pangunawa. At sabi nga nila, 'di ba? Alam niyo yung kasabihan na when you are in Rome, do what Romans do, parang ganoon. Act as Romans, parang ganoon, do, parang ganoon. Diba? So parang, lalo na sa Japan, ang dami mga foreigners na medyo pasaway ba, ganyan. Kasi diba, pag nag-ibang bansa ka, parang ikaw na rin ang ambassador ng bansa mo, sa bansa na pinuntahan mo. So as much as possible, mag-behave sa ibang bansa. Sumunod sa policy. Hindi naman mahirap sumunod Bakit hindi na lang sumunod, diba? Ba't hindi na lang mabuhay ng mapayapa? So sana,
sa mga mag-iibang bansa, yun nga, mag-behave talaga kasi dala-dala natin, parang nire-represent natin yung ating bansa. Ayun. Tapos, pagplanuhan ang pag-iibang bansa. Yun talaga pagplanuhan. Mag-ipon, huwag mag-invest agad. Mas mainam na mag-ipon based on my experience kasi nag-invest ako kagad. So medyo ang hirap pala pag may binabayaran ka na malaking halaga kasi kumuha ako ng lote. Kumuha rin ako ng mga life plan, insurance, blah, blah, blah. So sabay-sabay siya. So ang hirap. Do kaya, pero mahirap. Ayun, yun lang. Mag-ipon muna. Thank you so much po sa opportunity that you've given us Oo. and be safe po always sa Yeah. Japan. Thank you po Thank so much. Yeah, enjoy your day. Good luck. Good luck sa inyo. Good luck. Bye-bye. Thank you. Hello, welcome. You arrive at your destination. Your destination is PLB Annex. Welcome and study well. Hi, I'm Virgin, 26 years old, and a PE instructor. Pang yung tanong ko, ano po mga prinsipyo ang nagbabawas sa inang interest upang hindi magtrabaho sa ibang bansa? Yung syempre, tiwala ko sa sarili. No? Na hindi ko kinakailangan na mag-abroad para lang yumaman, para lang magkapera, para lang mabigay ko yung mga needs ng family ko, ganun din sa akin. No? Alam ko sa sarili ko na kaya-kaya ko pagtrabahuhan, kaya-kaya ko kumita ng pera na para sa pamilya ko at sapat na sa akin yun. At hindi ko kinakailangan sakripisyo pa yung sarili ko, sabihin na natin na lalayo pa ako sa pamilya ko at malulungkot ako sa ibang bansa para mabigay ko yung needs ng family ko. Kasi dito lang kaya ko yun. Isa yun sa mga prinsipyo na meron ako. Na dapat sa mga kabataan din ngayon, natututunan din nila yan na magkaroon sila ng tiwala sa sarili. Pag wala ka sa tiwala sa sarili mo, madalas, yan yung hindi nila naaabot yung kanilang mga gusto sa buhay. Madalas, ito yung mga tao na tinatamad sa buhay. Pero pag ikaw may tiwala ka sa sarili mo, mas sinisitagan mo ka. Kasi kasama nun yung tiwala mo sa sarili mo. Kaya the more na may tiwala ka sa sarili mo, mas magandad ka. Mas maaabot mo yung pangarap na gusto mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. At bukod doon, yung mismo pagkatao mo, nabibigyan mo ng another achievement sa bawat mga sabihin na natin problema na dumarating. Kasi ikaw mismo nakaka-resolve ang hindi kinakailangan ang sagot ay may kapag. Sa'yo, bilang tao, ang lamang puntos mo sa sarili mo. So, pangarang tanong ko, meron para po sa inyo, meron po bang mga kultura na edukasyon at pagkakaiba ang naging hadlang sa pagtatrabaho dito sa ating bansa at sa ibang bansa? Yung pamumuhay, ibang-iba kasi yung kultura na meron ng Pilipinas pagdating mo sa ibang bansa. Lalo na yung mga practices. For example, sa bansang Middle East, madalas yan yung mga Muslim countries. Ito yung mga bansa na kinakailangan na sumunod ka sa policy nila. Kagaya ng pagsuot ng hijab. I think familiar kayo sa hijab. Yung hijab yung sinusuot ng mga kababaihan, no? Na parang i-expose yung kanilang skin and yung kanilang hair. At isa yun sa mga dapat na sundin na kung ikaw ay magtatrabaho sa Middle East. At bukod doon, pinagbabawal ko sa Middle East yung mga extra jobs o yung mga sidelines. Kung ano yung in-apply ko trabaho doon, yun lang ang pwede. So, hindi ka pwede magtrabaho ng iba pa maliban kung magkakaroon ka. Pero madalas, yun yung naging sila lang kakahapa. No? At isa dito, yung kultura na meron kasi tayo sa Pilipinas, kagaya ng sa pagkain na lang. Sa pagkain natin, syempre, mas marami na yung variety of foods na masarap sa dila natin.
Pero sa kanila kasi, iba din. Mas maanghang yung pagkain nila doon. Na kailangan mag-a-adjust din mga Pilipino kung sila yung magtatrabaho sa Middle East. So ma'am, sa inyo pong palagay, ano po sa tingin niyo yung mga pangunahing dahilan kung bakit ayaw po ng iba na magtrabaho sa ibang bansa? Siguro dahil may pamilya sila. Kasi isa sa mga mahihirap na nagiging kumbaga dahilan, yung gano'n, na mawalay ka sa anak mo, mawalay ka sa asawa mo, at bukod doon, lalo na yung iba na syempre sobrang malapit yung kanilang mga anak sa kanilang mga magulang, nahihirapan silang mag-adjust. At bukod doon, gano'n din yung mga bata. Siyempre, na-apektuhan yung kanilang mental health, gano'n din yung kanilang pag-aaral dahil wala yung magulang nila sa tabi nila. At sabihin doon na yung kanilang asawa, kahit naman siguro, minsan kasi madalas, nangyayari yung ganito na dahil may mga bagay na kailangan sa mag-asawa, may mga pagkukulang. At yung mga pagkukulang na yun, hindi na pupunan, madalas, nakakagawa sila ng mga bagay na hindi tama. At nagiging dahilan din ito kung bakit nagkakaroon ng isang broken family. Kaya isa sa mga major na para sa akin dahilan kung bakit mas pinipili ng ibang Pilipino na mag-stay sila dito sa bansa natin kaysa mag-abroad. Hello, you arrive at Santa Maria Bayan. Your destination is Marytown Homes. Welcome and have a rest. Good afternoon po, tita. Salamat po sa pagtanggap ngayong tanghali. Gusto ko pong malaman kung ano po yung name, age, and place niyo po. So, good afternoon. Thank you rin. It's my pleasure na ako yung interview nyo para ma-share ko yung buhay bilang OFW. I'm Maria Victoria T. Molina. I am 40 years old. I came from Santa Maria. Land-based OFW. Ano pong work niyo po dun, tita? Domestic health po. Ngayon po ba, plano niyo po bang bumalik po ulit dun? Yes, planong-plano. Kasi lalo na sa pagtaas ng inflation natin, tapos hindi naman sapat sa mga pangangailangan, lalo na sa mga college na mga estudyante. First question po, bakit po nag-decide po kayo na mag-work abroad kaysa po dito po mismo sa bansa natin? I decided to work abroad kasi lalo na yung mga anak ko. So once na lumalaki ang mga anak, tumataas ang living natin. Tumataas yung mga expenses. So hindi nakakaya yung mga sahod natin, hindi nakakaya ng sahod bilang isang Pilipino, yung pangangailangan ng isang pamilya. Hello po, ma'am. Sa pangalawang tanong naman po, may mga karanasan po ba na nagpamulat po sa iyo na totohanan po sa pagtatrabaho sa abroad? May marami. Siyempre, unang-una yung ugali ng mga employer mo doon. Pangalawa, yung oras. Mahirap mag-communicate sa pamilya mo kasi nga iba yung oras natin dito tsaka oras lalo na sa Saudi Arabia. Ano yung mga naging mga sakripisyo na ginawa mo sa ibang bansa na nag-push siya na umuwi na lang dito sa Pilipinas or bumalik ng Pilipinas? Eh, siyempre, yung pagtatrabaho, pagpupuyat, pakikisama, lalo na sa culture nila. Siyempre, iba yung mga culture nila doon. Kailangan ikaw yung mag-a-adjust. May isang araw po ba na naisipan nyo din po na umuwi na lang po, na wag na pong ituloy kasi po mahuhomesick ka po dun sa bansa ngayon? Yes, marami ng beses. Pero syempre, para sa pamilya, para sa mga anak, nakakaya naman. At hindi lang ako, lahat ng OFW. Kasi unang-unang kalaban mo is homesick. May mga pangyayari po ba sa abroad na nagkukos po ng homesick nyo po? Nagkukos ng homesick? Oo, lalo na pag sa mga okasyon, sa mga graduation, sa mga birthday,
At higit lalo, naranasan ko yung wala ako sa Pilipinas, nawala yung papa. Yun yung isa sa mga bagay na napapa-atras pa na umuwi ng Pilipinas. Ano ang mga factors na naghikayat sa'yo na mag-abroad? Mababang sweldo. Mababang sweldo sa Pilipinas. At yung kahirapan. At para kanino mo po inaalay yung pagtatrabaho mo, work abroad po? Siyempre, una-una sa mga anak ko. Siyempre, una-una sa mga anak ko. Siyempre, sa bahay namin, tsaka sa sarili kong pangarap. Pwede nyo po bang sabihin sa amin or ikwento sa amin yung mga naging karanasan mo sa previous na pagpunta mo ng ibang bansa? Kahit pwede nyo ikwento sa amin yung mga masayang bagay na nangyari sa inyo o yung mga hindi natin masasabi may hirap na nangyari sa inyo. Basta po yung mga nangyari sa buhay nyo sa abroad na gusto nyo lang pong i-share sa amin na pwedeng makapagpamulat ng mga kabataan. Oo. Ang pinaka-pan-opener doon, eye-opener, sorry. Yung nakikita mo yung realidad. Nakikita mo yung realidad na dapat kayong mga kabataan mag-aral na mabuti para hindi maranasan ng mga kapilang yung pagiging isang OFW. Kasi honestly, alam niyo, pag hindi kayo nagtapos, pag nagkaedad na kayo, doon nyo marirealize na ang hirap ng walang tinapos. Although madiskarte ka, although alam mo yung mga gagawin, pero alam naman natin sa Pilipinas, napakataas ng standard. So, kailangan pa rin ang diploma. Bilang panganay sa aming magkakapatid, bilang nanay na rin namin, ano yung gusto mong matupad namin at ano yung mga pwede mong maibigay sa mga kabataan na tulad namin, na katulad namin mga panganay na pwedeng magtaguyod sa pamilya nila. Yun nga, Kuya Troy. Anak, mahirap. Mahirap mo walang tinapos. Kasi, kanya yung katulog tayo ng bansa. Kaya yung mga gusto na kapatalit ng mga tapos at makapagtapos, makahanap ng trabaho, makatayo ng negosyo. Kasi, bakit hindi maganda yung habang buhay pa na magtatrabaho? Hindi pa rin maganda yung pag-isa. Dapat may business ka. May business kayo. Kasi yun, habang mga magulang na oras dapat ikaw kuya ko. Pangalit ka, dapat mature ka. Yung mga kapatid, dapat alam din tignan. Tapos, ikaw tatay yun. Ilang pangalawang tatay, kapatid ko. Kasi sinadami ng anak ko naman. Nagtatrabaho siya. Malaki ang obligasyon bilang isang panganay. Lalo, wala pagbilang sa tabi lang. Ano naman po yung gusto nyong sabihin sa mga katulad nyong OFW na babalik ng ibang bansa para iwan yung pamilya nila? Para sa akin, halimbawa na OFW sila, kung nandito ang nasa ibang bansa sila, mag-ipag sila. Kasi kung ayun ko i-advise na bumalik pero dahil na sa pangarap at sa kahirapan ng sa buhay natin sa Pilipinas, mapapabalik ka. So, yun, mag-ipon, mag-save, huwag. Bakit nga ba kailangan pa nilang lumisan? Ano ang kulang sa kanilang bayang sinilangan? Sa likod ng misteryo ng mga OFW,
May mas malalim na kwento ng Pilipinas. Isang bansang sagana sa talento at galing, ngunit may kakulangan sa oportunidad para sa kanyang mamamayan na pinaglilingkuran. Sa bawat hakbang nila patungo sa mga hindi pamilyar na daan, mayroong pusong puno ng pangungulila, paghihirap, pagdududa at takot sa kanilang bagong daan sa buhay. Ang pag-iyak ng mga anak sa paglisan ng kanilang mga magulang ay salamin ng hirap, ambisyon, at pangarap na mapabuti ang kalagayan ng buhay sa Pilipinas. Dapat nating saluduhan ang ating mga OFW na gumawa ng napakalaking sakripisyo. Ang kanilang pagsusumikap at sakripisyo ay isang patunay ng kanilang lakas at pagmamahal sa kanilang pamilya at sa ating bansa. Ang bawat oras na tumatakbo papalayo sa pamilya nila ay buong buhay na sakripisyo para sa kinabukasan.